Leading pa rin po si Grandmaster Wasiso after round 8 dito po sa ginaganap na Norwich Chess 2026. Ang naging problema ni Wesley, sa round number 8 natabla siya at nanalo sa Arma. Pero yung ibang player na sumusunod, nagpanalo. Ito po standing, tingnan nyo. 14 points si Wesley, 13 si Ali Reza, 12 si Pragnananda kasi tinalo ni Prag si Magnus. Yun ang matindi, kaya konti lang ang kalamangan ni Wesley at ang matinding-matindi pa dyan, round number 9, kalaban ni Wesley, si Grandmaster Magnus Carlsen. Pero hindi po natin i-analyze yung laban nila sa round number 9 dahil hindi pa yun nangyayari. Nagkaroon kasi ng rest day. Opo, nagpahinga. So mamaya po magla-live ako alas 11 ng gabi sa Pilipinas. Live natin papanoorin yung bakbakang Wesley at Magnus. Ngayon, marami po kasing nagre-request. Gawan ko daw po ng video analysis yung unang laban ni Magnus at ni Wesley na kung saan nanalo si Wesley. So hindi ko yan nagawa ng video eh. Nag-livestream ako niyan pero hindi ako nagawa ng video dahil busy ako sa anak kong babae na si Jade. Sa kanyang torneo, lagi ko po siyang inahatid ng umaga. Ngayon, hihimay-himayin natin, ipapakita natin yung mga matitinding tira nila. Ito po ang nangyari. So puti po si Magnus dyan. Ang tinira niya po E4 na sinagot ni Wesley ng E5. At alam nyo naman na si Wesley E4, E5 talaga yan eh. Pag ikaw nag-Knight F3, Knight C6 talaga yan. Tapos pag tumira ka ng Bishop B5, Roy Lopez, anong ititira niya? Berlin na Knight F6. Equal lang. Pero si Magnus nag-Italian. Pagkatira po ng Italian, siya po ay nag-Knight to F6. Ayan. So before, Bishop C5 ang tira eh. Pero may iniiwasan silang linya na C3, D4. Kaya Knight F6 ang sumikat. Ngayon, pagka Knight F6 ang diferensya po niyan dito, eh may magulong linya po na Knight to G5. Yung parang pride lever yun eh, medyo bubukas po yung ano mo eh, position. Like for example, dahil nag-Knight F6 ka, natakpan po, pakita ko na ganito po ang mangyayari dyan. Ito yung magulo na kung saan eh talagang pag inaral mo to equal pero ang dami sacrifice. Kasi nagpa 1 pawn down yung black eh. So yan po ay linya din pero hindi naman pinasok ni Magnus. Ang ginawa niya po eh nag D3 pa rin which is normal, tamang depensa lang. So pagka D3, Bishop C5 si Wesley. Ito po ay typical na sa Italian opening na sinagot po ni Magnus ng medyo hindi na typical. Ito po sabihin ko na sa inyo, sa high level po, kinukonsidered nila na ang pinakamadaling approach talaga sa E4 is E5. Even Dubov, sinabi niya po no, na kung medyo tamad-tamad ka nga daw, E4, E5 ka eh. Kasi madaling i-equalize. At ang kadalasan ginagawa po dito, C3. Maraming beses ko nang na-analyze mga ganitong klaseng laro paulit-ulit, di ba? May nagsi-C3, may nagka-castling, may nagda-Knight C3. Ngayon, bihira nyo po makikita yung tinira ni Magnus na Bishop to G5. Tinitira po yan ng high-level player, pero iniiwasan nila yan as much as possible ng mga white player. Bakit po? Kasi etong tira na to, equal yan, pero yan yung tira na magkakaroon ng malaking imbalance sa posisyon. Opo, medyo gugulo yan. Paano? Kasi pag nag-early Bishop G5 ka, may mga idea po na mag-8-6 na ginawa ni Wesley. Tapos atras ka malamang. Hindi mo pwedeng kainin yan eh. Or pwede, pero magkakaroon ng pair of bishop. Medyo magandang posisyon for the side of black. Pero bishop, napakalakas nun. So, pagka-atras, magdi-D6 lang. So, tamang develop lang para makalabas to. Ngayon, dahil na-commit po yung bishop na ito sa H4, tingnan nyo mangyayari So, nag-C3. Nag-C3 din naman pala, pero bakit kailangan pa to? Anong pinakaiba niyan? Ito po magandang pinakaiba niyan eh. So, ang ginawa po ni Wesley, A5. Typical po yan. Kasi ang C3 po, double purpose yan eh. Isa po dyan mag-B4, yung isa naman mag-D4. Pangalawa pa, triple pa pala. Yung isa, para po itong bishop hindi makulong. Kasi inaatake na ganyan. So dito, makakatras na ganun. May tatakbuhan. Ganun po mangyayari. Like for example po, no,
Kung hindi ka kasi titira ng tiradang C3 dito, let's say mag-castling ka lang, pwede kang tirahan ng mga tiradang knight A5, mapapatay ito pag manon gano'n, 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 ganyan, tapos maka-capture, 'di ba? So hindi maganda 'yan. Yun po yung mga reason ng mga simpleng tira na H3 kasi yung iba hindi maintindihan 'yan, eh. High level kasi bakit yan inuuna yung C3? According to basic principle, develop minor pieces, castle early, pero nagtutulak ng pawn. 'Di ba? May mga malalim na dahilan po 'yan kasi ano to, opening theories to na talagang maraming beses na nalaro kaya alam na alam nila yung pasikot-sikot. Anyway, pagka C3 nag A5 si Wesley to prevent din yung mga B4 na expansion sa queen side na sinagot naman ni Magnus ng castling. Of course, kailangan mo mag-castling. At pagka-castling, Wasison nag-castling din. Kung papansinin niyo po yung oras, lamang si Wesley ng konti. Pero Magnus, ganyan na talaga yan, maglaro. Medyo kumakapa pa madalas yan. Nanliligaw kasi siya sa opening. Alam niya kasi, ang chess ngayon is more on opening theory, palaliman ng aral. Kaya nga po mas pabor siya sa freestyle chess ngayon si Magnus kasi walang churi-churi dun eh. Mostly skill talent talaga, calculation, ganon. Anyway, pagka-castling, sinagot po yan ng knight D2 develop, typical. Tapos Wesley, umatras yung bishop. Normal talaga yan eh. Umatras na para hindi matempohan dito o hindi matempohan na ganon, umatras agad. At ang ginawa naman ni Magnus, nag-A4. At pagka A4, eto na. Dumating na po si Wesley sa punto na persado na siyang gawin yung bagay na sinasabi ko kanina na bakit kakaiba yung Bishop G5 dahil po sa tiradang ito. Yung G5 mismo. Napakagulo po kasi ng mangyayari. Dahil po nagtulak yung black ng pawn. So basically, nag-create siya ng weakness pero ang gusto niya mangyari, mawala yung pin at mapilitan kang umatras. Komplikado ito. Nakita ko na yung laro before. Not exactly like this. Laro po ni Ding Liren at ni Anish Giri. Tinalo ni Anish si Ding Liren eh. Puti si Anish. Sacrifice na ganito. Ayan. Hindi exactly like this, pero ganyan na ganyan yung tema. Kining mo ba, tinulakan, yung iba nag-pressure dito, medyo nakakatakot po yan. Pero according po sa engine, I think bago tinira ni West yung G5 na yan, ina-analyze niya na to na King G7 is more than enough. Pag nag-queen to F3 ka, itutulong mo na yung tore. Yan, ganyan eh. Ganyan po, pwede. Tapos pag nag-king to H1, kahit daw po mag-develop ka lang simple, bishop dito, tapos dahan-dahanin mo, later on, pwede ka daw mag-sacrifice ng tore. So, 2 pieces para rock, tas may konting atake. Ganun ang mangyayari. Anyway, balik po tayo. Kasi pagka G5, Magnus, immediately umatras naman. Ngayon, pagka-atras, anong nangyayari? Medyo nakabuka po yung king ni Wesley. So, dito, dahil po na-extend yung kanyang pawn sa may king side, pero ang kagandahan dyan, may mga tirada siya later on, knight H5, knight F4 na tira. Sa ngayon po, hindi pa po pwede ito Kasi pag tumira ka immediately ng knight to H5, may knight takes. Pag kumapture ka dito, may kain dun. Pag kumapture ka dito, may capture dito, threaten yung queen. Tapos saka babawiin. 1 pawn down ka doon. Kaya ang ginawa ni Wesley, ng king move. King move lang muna. Bakit? Kasi nga, pag ganito po yung laro, ang tema po niyan talaga, bobomba ka dyan eh. Kailangan mo yan. Ang ginawa po is nag-rook to E1. Ito pong si Magnus, para sa naman yung rook to E1. Yung knight na to, iniikot po yan. Ayan, typical po yan na ikot, tapos makapunta ka dito, napakaganda. Na sinagot agad ni Wesley dahil nag-rook to E1 ng G4. Bakit? Dahil nag-rook to E1, yung knight walang matakbuhan. Ano ngayon, coach, papasok dito? Yes, papasok ka sa H4, pero yung square na F5 bantay naman. At ang kagandahan, kailangan talagang itulak yung pawn sa G4 para maharangan ito, makatalon yung knight sa may H5. Kasi nga, pwede din naman siya dito. Yun po ang nangyayari. Di ba? Tapos may mga pasok pa ng Reyna dito, di ba? So, ang ginawa po ni Magnus, nag-knight po sa F1 eh. Tapos, ayun na nga, pumasok yung Reyna ni Wesley. Medyo tamang support po yan dito, tamang bantay sa F5. Pag tumalong ka, libre, makakain ng isang pawn na tinirahan ni Magnus ng knight to E3. Ayan na. So, kukunin po yung square na yan. No, tatalon sa F5 at napakalakas noon. Kaya Wesley napilitan
tanggalin yung kabayo, kinapture niya po yan, na binawi ng tore. At pagkabawi ng tore, Wesley So, tumalon na yung knight sa may F4. Ayun. Ganda. Ganda ng knight na to, no? Maganda yung lapag ng knight na yan. So, pagkatalon po ng knight to F4, nag-queen to E1 si Magnus. Ang akin pong nakikita, kaya po siya nag-queen to E1, para po sa idea na pwede po siyang mag-F3. No? Para dito mamaya pupunta yung reyna. Pangalawa po na aking nakikita, common po kasi sa ganitong klaseng structure, sa queen side, may play po na B4 and then mag-create po dito ng pass pawn. Ayan, nagawa ko na yan dati as white and ipanalo ko, ganong klaseng idea. Kaya yung iba po, yung bishop, nagbi-bishop dito. Yung typical na walang bishop G5, bishop dito, madalas ginagawa ni Wesley yun, tapos nagbi-B4, tapos nag-create ang pass pawn sa may queen side. Anyway, ang ginawa po ni Wesley after queen to E1, sinimplihan lang, bishop develop. Kinumpleto yung development ng bishop. Obviously, ang gusto mangyari ni Wesley, pag kinapture mo, pawn takes, ayan o. Tapos mabubuksan yung file, di ba? So, pagka bishop to E6, tumira lang ng F3, ayun, in F3 na nga. Pagka F3, ina-attack ito. Ngayon, pag kinapture mo to, magkakaroon ng square yung knight eh. Yung knight po kasi nito, medyo parang nakulong siya dyan. No? Kaya Wesley napilitan mag H5. Ayan. So pagka H5 tumira po ng bishop to B5, ito pong si Magnus, no? Biglang umiwas sa posibleng capture o siguro gusto niya eliminate to. Baka gusto niya magganon or mag D4. Ang ginawa ni Wesley, titikman mo, iwas din natin. Kasi sisiraan yung pawn structure eh. Nakita ko na yung plano, balik ko lang po ano. Pag na-capture po kasi to, tulak dito, grabe yung pass mo, no? Mawawala kasi yung pawn eh. Kaya umatras si Wesley. Pagka-atras, nag-D4, ayun. Since nawala ka, pwede na ako mag-D4. Papalambutin natin to ng konti. Pagka D4, Wesley F6, ayan. Palambutin mo, iso-solid ko naman. Capture ka, pawn takes, ayun, bukas pa rin yung file, goods pa rin ako dyan. Anyway, ang ginawa dito ni Magnus, nag-rook to D1, o gusto niyang buksan yung file, na sinagot ni Wesley ng knight lang po sa may G6, okay? So, yung knight walang mapuntahan. Pero kung ako si Wesley, tulad ng ginagawa niya, gusto ko din mawala yan dyan. Bakit? Kasi yung knight na to, nape-prevent niya po yung mga tulak ng pawn. Imagine niyo pag kinapture po yan, hindi to ginawa eh. Magkakaroon ng knight takes at mabubuksan na po. Ayan o, makakagawa na siya ng play dyan. Yun ang mangyayari. Balik natin doon. Ang ginawa kasi ni Magnus, nag-rook lang po sa may D2. Tamang, hindi niya pa siguro alam kung anong gagawin niya. Sige, depensa muna tayo. Ngayon, pagka tira po ng rook to D2, rook F7 naman ang ginawa. Ako ang nakikita ko bakit siya nag-rook D7. Baka gumanito doblehin eh. No? Yun ang akin nakikita kasi una hindi ko to mag-gets eh. Pero engine move din siya eh. Siguro pinaprevento dito. Bakit? Gusto ipalit. Yun siguro. Tingnan natin. Nag-king move sa H1 and then Wesley So commending din. Nag-king move lang din. At pagka-king move, nag-gets ko na bakit kailangan yun. Later on kasi, pagka-capture dito, capture, mabubuksan to, kailangan ng depensa. Nagets ko na. Para doon pala yung rook to dito na yun. Ngayon ko lang nakita. Anyway, pagka King H7, nag-D5 si Magnus, sinara. At ayun, Bishop to D7 na. Okay, lumalabas yung mga reason eh, no? So, ang reason pa lang ng rook F7 na hindi ko maintindihan, para dito. Pag tinulak, maka-atras mo, mahamon, may depensa. Diba? Sa unang tingin kasi malalalim sila mag-isip, di mo maintindihan bakit yun eh. Anyway, pagka bishop to D7, pinapalit yung bishop, kinapture ni Magnus, binawi, and then tumalon yung knight sa F4. Pag talon ng knight sa F4, nag-knight lang po sa may E7 si Wesley. Pinapalit lang. According po sa engine, equal po ito. Pero kung titingnan yung mabuti, ako, ina-analyze ko to during the live, equal man maituturing, ang hirap laruin. Ang hirap laruin kasi sa akin po, pabor talaga ito sa itim eh. Dahil makukuha po yung G-file pag nawala ito eh. Pag kinapture mo nga, takes, grabe, baka lamang na yan eh. Anyway, equal po ito dahil sa tiradang bishop to H4. Ayan, may tempo kasi. At pagka bishop to H4, mapipilitan kang umatras. At pagka atras mo,
umatras din yung kabayo. So nagkaroon ng square yung knight, no, nakauwi. Pero pagka uwi, tinirahan lang po ni Wesley ng queen to h6. Matindi yung queen to h6 idea, guys. Alam niyo kung para saan? May mga idea na later on, pwedeng umatras lang po ito, matetret yan. O, tapos pag natret, kulong eh. Di ba? Tapos may mga tulak pa nga, mas umalis eh. Ang ginawa po dyan, nag-C4 lang. Bakit? Hindi pa kasi pala pwede. Kasi pag naharangan, makakapture to. Kaya sabi ni Wesley, di pa ako maka-knight G6 ha. Depensahan natin. So pagka-depensa, tingnan nyo po yung oras ni Magnus. This is move number 29 pa lang. Less than 9 minutes na lang si Magnus, 26 pa. Ito pong si Wesley, medyo matataranta na si Magnus. Ang ginawa niya po, nag-rook to B3. Kung counterplay sa may B7 na Wesley saw, wala na siyang pake. Nag-knight na lang po sa may G6. Konting balik lang natin. Coach, ba't hindi na lang yung isa mas aktibo? Makakatalong kasi yung knight dito. Okay, kailangan nagbabantay yung knight na yan dyan. Kaya po, yung isa yung umatras, hitting this, at napilitan mag-knight to F1 para madepensahan yung bishop na sinagot ng knight takes H4. Binawi po ng Reyna. And then, napakagandang tira. Wesley, so nakita niya yung only way to continue to make sure na may advantage ang black. Kasi ang tira po na ako, ititira ko, ito eh. Depensahan natin yan. Tapos, isusunod ko F5 atake. Pero sabi ng engine, direkta ka na daw, wag ka na magpatumpik-tumpik. F5 na agad na nakita ni Wesley. Ngayon, pagka F5 coach, ano nangyayari? Libre yung pawn. Hindi mo matikes kasi libre din to, may pin doon. Kaya napilitan si Magnus, dumipensa sa may E4. Umatras yung Reyna na sinagot ni Wesley ng capture. Pagka-takes, binawi. And then knight G6, humarang lang. Libre pa rin yung pawn. Pero hindi makain ni Magnus. Siya po ay tumira ng G3 dito. Gusto ko lang ipakita anong mangyayari pag tinikman yung pawn. Capture. Masisira yung pawn structure mo. Ang malupit yung rook to F4 paparating. Sunod-sunod yung atake, mga sir. Example, atras ka para may depensa. E4 naman. Aray ko po. Talagang masakit. Di makain, no? Pwede palang kainin. Kaso may knight to E5 eh. O, pagpunta mo dito, rook takes to F1 na tumataging-ting dahil, ayun, bareg. Ngisay. Anyway, balik po tayo doon, no? Ang ginawa nga is nag-G3. Hindi na kinapture. Kasi yung tore pinamintain depensa na sinagot ni Wesley ng rook to F2 at tumira si Magnus ng rook to F2 din. F7 pala to. Tapos dinipensa. Talagang hanggang depensa si Magnus. Since dumidepensa si Magnus, move 37 pa lang, 2 minutes and 43 seconds na lang si Magnus. Abay, sabi ni Wesley, pagkakataon ko na. Papasukin ko na yung teritoryo mo, sir. Queen to C1, napakagandang tira. Napin yung kabayo. May pressure dito. Pwede nga pagkakainin yan, tapos may kain dito. Di ba? Hindi lang yun eh. Kain-kain, may kain din dito eh. Pag napunta dun lahat ng tore. Ang ginawa ni Magnus, king to G2, umiwas sa pin eh. Na sinagot ni Wesley ng rook takes F3. Abay, namali pa nga. Ibalik ko lang ha. Ibalik natin kasi nagtaka ako ba't binigyan ng question mark yun ni chess.com engine. Pero rook takes F3 lamang pa rin eh. Kasi, question mark, ang pinapatira po, G takes F3 daw. Anong pinagkaiba ng G takes F3? Ganun din naman, kakapturein pa rin. Ang pinagkaiba niya, pagka rook takes F3, may queen takes to B2. Ganyan ang mangyayari. No? Teka lang, coach. Punta nga tayo. Anong pinagsasabing pinagkaiba? Pagka rook takes F3, kinapture, takes. Ganun din yung nangyari. Diba? Ibalik ko lang kasi mali yung tinira ni Magnus. It turns out, pag nag-rook takes F3 ka, pagka-capture takes, hindi mo kailangan bawiin. Hindi mo kailangan bawiin. Pwede kang mag-king move lang. Ayun. So, hindi ito babagsak. Basta-basta. Tapos dadaan-dahanin mo. Pwede ka nang tumalon dito. Ito yung ka-capture, may pasok dun. Ganun ang gustong gawin ng engine. Anyway, Magnus, hindi niya na nakita yan dahil time pressure na.
Yes, malakas si Magnus sa endgame, no? Pero pag ganyan walang time, lahat nagkakamali. Nag-rook takes F3, ayun na nga, queen takes B4. At pagka king move, eto. Eto yung sinabi ni Magnus na na-miss niya. May interview si Magnus eh. Akala niya daw, okay lahat ito. Akala niya daw, equal pa rin ito. Kasi nga, kahit na po one pawn down siya, may mga pangulit yan eh. Mapapalit yung tore, tapos later on, baka makatabla, makapasok. Pero na-miss niya yung pinakasimpleng tira. Win to D4, mapapalit yung reyna, ngisay ka bigla. Ngisay ka. Kasi pag umiwas yung reyna, let's say dito, iwas tayo, queen to G4 eh. Tatakbo ka dito, may knight pawn. Okay? So, ibalik natin, hindi po makaiwas yung reyna na pilitan mapalit. Oh. At ang matindi, hindi lang reyna na palit, pati yung tore na chance ang panggulo-gulo para makatabla, eh mapipilitan mapalit din dahil babagsak yung kabayo pag umiwas. Ayan ang nangyari. At sa posisyon na ito, move 42 na, may 10 seconds increment na yan. Kaya kung papasin nyo yung time ni Magnus medyo tumataas na. Kasi may increment na. Pero positionally losing na dahil 1 pawn down. Hindi lang yun Kasi tingnan nyo po yung structure na to, madaling hatawin ng kabayo eh. So ang ginawa ng king move, ayan, lumapit yung knight Pwedeng hatawin no? Knight B6. Ang ginawa, tumalon doon, knight dito pa nga pumunto, prevent yung king. At syempre, solid yung knight, hindi makagalaw yung ito dahil itong knight na isa nakadepensa. Ayan nagdahan-dahan na lang, inactivate ni Wesley yung king. Kung papansin nyo, nagkikembutan pa sila Pero ang pinaka-idea niya, nag-uubusan ng tire. Ayan so nag-check, bumalik, pumunta dito si Wesley, ayan, hataw dito na counterplay dito na Wesley may counterplay, di ba? Instead na pagsasakmalin yung pawn, lumapit yung king. Ayan. Dinipensahan niya. Kasi, as of the moment, guys, endgame ito, at pag pawn endgame, kahit may kalaban na knight na isa pa, very important yung pass pawn. Ang pass pawn po is dapat mini-maintain mo yan. Kasi yan ang magpapanalo sa'yo. So pagka king e5, nag-knight takes, tapos lumapit lang. Kung titingnan nyo, talagang sige, sa'yo na yan. Pero may pass pawn ako na alalayan. Ngayon, hindi po kinapture yan. Nagtulak ng pawn, kumounter sa kabila. Bakit? Kasi kung kakapturein mo to, abay, medyo napapalayo ka ng landas, sir. Ayan saan pupunta dito? Lapitan king e3, layo ng knight tapos tulak ganun, winning na. Easy win. Balik natin sa nangyari, kaya nga po counter play. Pagka tulak, kinapture takes, and then ayun, chumek na. Pag check gumalaw, sinipa yung kabayo. So napilitan umatras, capture with a check, lumapit yung king, atakado yung kabayo na Wesley hindi niya pwede basta-basta igalaw to. I think winning pa rin pag ginalaw Let's say for example dito, kaso yung knight makakapunta doon, mababantayan yung pass pawn. Kaya sabi ni Wesley, wala, hindi na natin papatagalin to. Eto na, dito na. Bakit yung endgame na to sigurado panalo? Pag kinapture mo kasi yan, takes, tapos capture dito, lapit doon, dalawang pass pawn, that is definitely winning. Kaya hindi makapture ni Magnus, nag-king move na lang, tapos tikim muna tayo ng pawn. Nagtulak ng pawn, lapitan natin yung pawn. At Magnus Carlsen, dito na po, napilitan mag-resign. Kasi nga, wala na siyang magawa. Dahil yung pawn na to, talagang babantayan mo yan throughout the game, hindi makagalaw yung king, at dahil doon malilimas yung pawn. Yun po ang mangyayari, kaya Magnus na pa-resign. Sa interview ni Wesley, nagsalita siya doon, pabiro niyang tira. Sabi niya, ang best game niya talaga ay yung laro niya noong 2018 wherein tinalo niya si Magnus for the first time sa classical. At hindi na nasundan yun until now, na kung saan tinalo niya dito si Magnus. Kaya ang second best game niya, ito na daw. Nakakadalawa pa lang si Wesley kay Magnus, pero si Magnus nakarami na kay Wesley So lamang pa rin si Magnus, pero etong matindi, round number 9, sila ang magkalaban, magpapalit ng kulay. Puti naman si Wesley. Live tayo mamayang gabi, alas 11 ng gabi. Panonoorin natin, magpupuya tayo, bakbakang Magnus versus Wesley. Let's go! Ayun, exciting yun. Kailangan ni Wesley manalo para ma-maintain niya yung kanyang kalamangan, or at least tabla, manalo sa arma. If not,
Pag nanalo si Prague at saka si Alreza, maiwanan pa si Wesley. By the way, sa mga nagsasabi, Magnus pa rin magsa-champion. Because of that loss against Prague Nananda, wale na po yung chance niya. Hindi pa mathematically zero, pero sobrang slim kasi ang laki po ng diferensya ng standing. Ito po, tingnan niyo po ulit yung standing. 14 si Wesley, 13 si Ali, tapos 12 si Prague. Samantalang 9 lang si Magnus. So, ang lamang ni Wesley is 5 points. Isang tabla lang sa last 2 games, wala nang chance makahabol si Magnus kay Wesley. Paano yung iba? Kung manalo, no? Kaya medyo mahirap na po yung kay Magnus, no? Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Andito yung anak kong makulit, kumakain ng egg. Supportan nyo din po yung ating Biyeron Chess Coach app application. Available na po sa Play Store. I-search nyo lang po, Biyeron Chess Coach. Lalabas na yon, and hopefully, masuportahan nyo. Pagdating naman po sa Apple, palabas na daw ngayong June. Hopefully. Grabe. Kahit ako, excited na ako sa Apple. Dami nagtatanong. No? So, muli ito po yung Coach, Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kapiyay. Salamat po sa support. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.